Sian's perspective. Nandito ako ngayon sa isang bar to meet Agent Michael, a private investigator na nakausap ko to research and dig something about my wife, Hailey Gaisano. What? Paanong wala? Tanong ko. Sir, I really did not find any connection of your wife to your dad. She is just a normal girl who lived with his stepfather matapos mamatay ng kanyang ina dahil sa cancer. At wala ako nakita na kahit anong bagay na konektado sa tatay mo. I tried to search and find anything, pero hanggang doon na lang po talaga. Wala din ako nakita mga kaso niya or any bad background of her. She's living a normal life like any other else, sabi nito. Tinignan ko ang mga papel na binigay niya sa akin at napakahigpit ng hawak ko dito habang nanginginig ako sa galit na malamang walang baho ang asawa ko na pwedeng matulong sa akin kung paano niya nakilala si Dad. Even dads, wala silang makita na dati nang kilala si Hailey. Kung ganon, saan siya nakilala ni Hailey? Hindi ako makapag-isip. If la naman to ng asawa ko, I admit, she is a genuine keeper of secrets and mysteries. And so with that, I didn't know their game but I will surely find it soon. Thank you. I will contact you again once I need your help. Sabi ko at binigay ko ang isang sobre sa kanya bilang bayad ko sa nagawa niya. Though it did not help me, wala na ako magagawa. Thank you, sir. Sabi niya at inabot ng palimang sobre at saka umalis. Nagpalipas ako ng gabi. Di ako masyadong uminom. Gusto ko lang matanggal ang stress ko. Tahimik lang akong umiinom na makarinig ako ng hiyawan ng mga lalaki. Napalingon ako at may sinisigawan silang babae na nasa gitna ng dance floor. Sige, igiling mo pa, baby. Sigaw ng mga manyakis na nasa palibot niya at mukhang tuwang-tuwa pa siya sa ginagawa niya. Napabuntong hininga ako at gusto na lamang umalis dahil sa ingay nang magulat ako nang humarap ang babaeng sumasayaw. It's Estella. Nakaramdam ako ng kilabot na makita ko kung paano siya gumiling at kung paano siya pinagnanasaan ng mga kalalakihan. Di na ako makapagpigil at tumayo ako papunta sa kanya na galit na galit. Bigla ko siyang hinila sa kamay at nagulat siya na makita niya ako. Hey, anong ginagawa mo? Tanong sa akin ng isang lalaki na tila nainis pa yata nang hilahin ko si Estella. Agad ko siyang tinignan na masama. Shut up or I will kill you. Pagbabanta ko at agad naman tong umatras. Fine, relax bro. Sabi niya at lumayo sa amin. Sian, what are you doing in here? Tanong niya habang nilalayo ko siya sa dance floor at galit akong tumitig sa mga mata niya. Pulang-pula siya at amoy na amoy ang alak sa bibig niya. No, Estella. Answer me, why are you here? You are fucking pregnant, stupid. Tanong ko at natawa naman siya. Wala namang nakakatawa sa sinabi ko pero parang nangiinis pa siyang lalo dahil itinuloy niya pa rin sumayaw. Estella, what are you doing? Are you really crazy? Huminto siya sa pagsayaw at tumitig sa mga mata ko. Ano bang pakialam mo? I am here because I want to enjoy before I will abort our baby. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Sigaw niya at natahimik ako. Di ako makapaniwalang gagawin niya ngayon. I admit I told her that but I did not expect that she can do it. They said mothers are better than a father but I guess it's not. Kaya naman hinila ko siya. You won't abort the baby. Sabi ko at biglang tumikom ang bibig niya. What? Mahinahon niyang sabi. I said don't abort the baby in your belly. Sabi ko at tinuro pa ang tiyan niya. And now you want this kid alive. In your dreams, Sian? Matapos mo akong sigawan at saktan. Gusto mong batang to? Magdusa ka at sana mamatay ka sa konsensya. I am gonna abort this baby sa ayaw at sa gusto mo. Sabi niya at saka ako tinalikuran. Pero bago pa man siya lumayo, agad ko itong hinila. Hindi mo gagawin yan. Hila ko sa kanya. Pero tinulak niya ako at saka nagpunta sa dance floor at nagpatuloy sa pagsayaw. At that moment, I couldn't help it and I have no choice but to carry her out of here because she could harm our baby. Agad ko siyang sinundan sa gitna ng dance floor. Sa pilitan ko siyang binuhat sa may balikat ko at hinahampas niya naman. Ibaba mo ko, Sian. How dare you? Sigaw niya. Shut up. You're drunk. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Don't be stupid, Estella. Naiinis kong sabi at saka ko siya isinakay sa kotse ko. Wala akong ideya kung bakit andito siya sa puerto. Dapat nasa Maynila na siya but I guess she stayed in a hotel again. And where do you think you're taking me? Sabi niya pero sinuot ko na lang seatbelt niya at nagbabantang tumingin sa kanya. Just sit still, Estella. Do not make me do it the hard way, sabi ko. But how about my car? She said. As if you care. Ayaw mo ba yon? Kapag na-aksidente ako then I don't need to abort this baby. Will my own. Sabi niya at sinila ko ng malakas ang pinto na sasakyan. Tsaka ako nag-drive. Na makarating kami sa ranch, ayaw bumaba ni Estella. Kaya naman agad ko siyang binuhat ulit sa balikat ko. Let me go, Sian.
Anong ginagawa ko dito? Sabi niya. Just shut up, Estella. You are too noisy. Sigaw ko at binaba siya sa couch at di pa rin siya nagpaawat. Nagsisigawan na kami at halos mapuno na ako sa kanya. Maya-maya pa'y nagising yung mga tao at nandito. Biglang lumabas sa mga katulong including Leon na nasa tabi lamang ang kwarto. Siyan? Bulong ni Leon at takang-takang tumingin sa akin at kay Estella. What is going on here? Tanong niya sa akin. Tumingin lang ako sa kanya at hindi siya sinagot. Maya-maya pa'y bumaba si Hailey galing sa kwarto at narinig ko siyang tinatanong si Ate Cora kung ano ang narinig niya at napahinto siya na mapalingon siya sa amin. Ma'am, nagising na po pala kayo, sabi ni Ate Rowena. What's going on here, Sian? Tanong ulit ni Leon. So, is she the woman you're talking about earlier? She is your wife? Tanong sa akin ni Esther na napahinga ako ng malalim. This is annoying. Hailey's perspective. Naalimpungatan ako na marinig ako ng kakaulo sa ibaba at agad ako bumaba dahil akala ko isa si na Ate Rowena sa sumisigaw. Pero pagkababa ko tahimik naman sila hanggang sa nakita ko si Sian at isang babaeng halatang lasing na nakaupo sa couch. Tumingin naman sa akin ang babae at saka ngumisi. Parang gigil na gigil pa siyang tumitig sa akin at hindi ko alam kung pinagtatawanan ba niya ako o naiirita siya sa akin. So, is she the woman you're talking about earlier? She is your wife? Dinig kong tanong niya kay Sian at sa likuran nila ay si Leon na mukhang nagtataka rin kung ano bang nangyayari dito at kung sino bang babaeng iniuwi ni Sian. Yes, she is. Seryosong sagot naman sa kanya ni Sian. Akala ko hindi niya iyon sasabihin. So, it's really true, ha? Sabi niya. Nilingon niya ako muli at saka tumayo. Did you know that your husband is... Stop it, Estella. Pagputol sa kanya ni Sian at masama niya itong tinignan. Of course I won't. I will say whenever I want to say with his mouth. Tinuro niya pa ang bibig niya. Lasing na lasing ata siya. No wonder kung bakit inawi siya ni Sian. Pero napapaisip ako kung sila ba magkasama buong oras na wala siya. I will take you where you can spend the night. Hila nito kay Estella. Nag-aalala pa ako na may kasama naman pala siyang babae. No. Why, Sian? Are you afraid to let your wife know that I'm pregnant and you are the father of this baby? Uminto siya at tinignan ako sa mga mata. So what are you gonna do now? Your husband cheated on you. Dagdag pa niya at napatingin ako kay Sian. Nagkatingin na naman kami ni Leon pagkatapos noon. What? That's impossible. Sabi naman ni Leon sa babae nagngangalang Estella. So what, Mrs. Wade? Ano sa pakiramdam na malaman mong niloloko ka pala ng asawa ko? Tanong niya sa akin na parang tuwang-tuwa pa't pinagmamalaki ang kalokohan nilang dalawa. That's enough, Estella. Sabi ni Sian na tinilang balikat nito. Nagpumiglas pa ang babae nung una pero wala siya magawa nung buhatin siya ni Sian at ipinunta siya sa bakanting kwarto. Agad naman ako nilapitan nila Ate Cora at tinaplos ang likod ko. Miss Hailey, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong sa akin ng tatlo at sumali rin si Leon nang lumapit din siya sa amin. Ngumiti naman ako. Yes, of course. Sabi ko't parang nagtataka naman sila sa reaksyon ko kaya sumimangot ako ng konti para hindi naman halata. Sino ba namang asawang matutuwa sa narinig nila sa babae ng asawa niya? Ayoko lang muna sanang pag-usapan. Mahina akong sabi. Kunwari pa ako malungkot. Hindi ko alam kung dapat ba ako magpanggap ng ganito. You should rest, Hailey. Sabi naman ni Leon sa akin. Oo, gusto ko na rin muna magpahinga. Sagot ko at nagpaalam na sa kanila. Lungkot na lungkot naman sa akin si Ate Edna habang pinapanood akong umaakit sa hagdan. Nang nasa malapit na ako ng kwarto ay agad akong tumakbo at tumalon na pahiga sa kama. Sinubsob ko ang ulo ko sa unan na napakadiin at saka napasigaw. It is not because of pain nor similar to that. I am screaming because of happiness dahil sa wakas may dahilan na para masirang kasal na ito. That woman is a blessing in disguise. Hindi ko mapigilan na mapangiti at mapatawa. I am gonna leave this place as soon as I can imagine. Akala ko matatagalan pa pero hindi pala. Napakasaya ko. Inabot ko ang cellphone ko and want to contact Harold pero bigla ako napahinto. Hindi ito ang tamang panahon para ipaliwanag sa kanya ang totoo. I want to tell him everything in person. Gusto ko rin humingi ng tawad sa kanya sa personal kaya hindi ko na muna siya kinontak. Ang naisip ko lang i-text sa number ni Sir Charlie na nakasave sa phone na binigay niya sa akin. He will surely break our marriage dahil may ibang babaeng mahal na magiging magaling ang anak. And the fact na dinadala ng babaeng yun ang soon to be his grandchild. Sent.
Ngiti-ngiti pa akong binitawan ng phone ko. Sigurado akong bukas magugulat yon pagkagising niya sa mababasa niyang text galing sa akin. Sa sobrang saya ko, napatayo ako at napasayaw pa ako. Hindi ko mapigilan ng gumiling-giling sa sobrang saya. I am gonna leave this place. Paulit-ulit kong kanta habang kumekendeng-kendeng at taas pa ako ng kamay. Para na akong baliw pero wala akong pakialam dahil sa wakas matatapos na rin ang lahat ng ito. What the heck are you doing? Nagulantang ako na marinig kong boses si Sian sa sobrang saya at pagsayaw ko. Hindi ko malang namalayan bumukas pala ang pinto. Nahihiya akong tumingin sa kanya dahil nahuli niya ako na sumasayaw at parang may saltik sa ulo. Ewan ko ba, pero kumulo agad ang ulo ko na makita ko siya. This cheater is really getting into my nerves. Sinira niya kaagad ang pagsa-celebrate ko ng kalayaan ko. Bakit ba umakyat pa siya dito? Dapat sinamahan niya lang sa ibaba ang malditang babaeng yon. Total bagay naman sila. A grumpy like him and that mean girl. Wala ka na dun. Pagtataray ko at tulad nga na nakasanayan ko na makita sa kanya, nagtaas kili lang siya sabay irap sa akin. Pasalamat siya, ayoko masirang kaligayahan ko. Kaya humiga na lang ako sa kama at matutulog na ako dahil di na ako makapaghintay pa sa mangyayari bukas. Bang, bang, bang! Sian, come out here! Bigla ako nagising na marinig ko ang boses si Sir Charlie na sumisigaw at binalabog ang pinto ng kwarto namin. Parang magic namang ngumiti ang mga labi ko na mapagtantong nandito na sina Sir Charlie. Naupo agad ako at nakita ko si Sian. Tumayo at binuksan ang pinto. Sian, hindi mo na talaga ako binigyan ng kahihiyan. Nasaan ang babae mo? Sigaw nito at binuksan agad niya ang pinto. What? How did you know? Gulat naman itong tanong sa papa niya at napalingon siya sa akin at ngiti-ngiti ko siyang tiningnan sa mga mata. Nagtaas kilay pa ako. You? Bulong niya sa akin. Sige lang, titigan mo lang ako na masama dahil sigurado ko. Ito na ang huli nating pagkikita, sabi ng isipan ko. At inis na inis ang mukha niya. Sigurado kong iritang-irita siya sa mga ngitian ko sa kanya. Mamatay siya sa inis. Nangangatog ang tuhod ko. Masyado na ako nanghihina sa dami ng stress na dala-dala ko. At ngayon dinagdagan pa ng babaeng ito ang problema ko. Masyadong madami na siyang binibigay sa sakit sa ulo ko, sa akin. I really cannot believe this woman. I glared at her, who was smirking devilishly at me. Alam kong siya ang nag-tip kay Dad ng tungkol kay Estella. Just looking at those crazy, annoying smile, alam kong kalokohan na naman niya ito. Ano ba ang balak niyang gawin? Bakit kinailangan niya pang sabihin sa dad ko? Answer me, Sian. I know the girl is here. Where is she? Tanong sa akin ni Dad. She is downstairs, in front of Leon's room. Sagot ko sa kanya at agad namang bumaba si Dad, kaya't sinundan ko sila ni Mom. What the heck have you done? Bulong sa akin ni Mom. I swear to you, Mom, it is all a misunderstanding. Paliwanag ko pero she looked upset at mabilis na pinantayan si Dad. Tumabi siya rito at napansin ko naman, sumusunod sa amin si Hailey, and I stopped and she did the same. How dare you tell my dad? Sabi ko sa kanya pero mas sumakit lamang ulo ko nang wala siyang sabihin. Nang bumaba kami, takang-taka naman si Estella na tumingin kina Mom and Dad. Estella? Biglang hinto ni Dad na makita si Estella. You are my son's mistress? Sabi naman ni Mom. Lahat na kami nandito sa living room. You know her, Tito? Singit naman ang papansin kong pinsan. Ano bang ginagawa niya dito? Chismoso din talagang lalaking to. Yes, she is my friend's daughter. Her father is a friend of mine in Manila and she became friends with Sian. Paliwanag naman ni Dad. No wonder I don't know her. Sabi naman ni Leon. Hi po, Tito. Hi po, Tita. Ngiti-ngiti naman sa pagbati si Estella kina Mom at Dad. Just to make it clear, I am not his mistress. We made love bago pa man ikasal ang anak ninyo. Estella. I hissed to her pero ngiti-ngiti lamang siya sa akin. What? It's true. Sabi niya. Gosh, Sian. Pareho kayo nasisiraan ng bait ng tatay mo. Sa dami ng babae, why does it have to be her? Nagawa ka lang ipakasal ng ama mo sa babaeng squatter na hindi mo naman kilala at ikaw naman papatol sa malanding to? Sabi ni Mom na kinalaki ng mga mata ng lahat sa paligid namin. While my mother hates Estella, simula na maglasing ito na natagwala sa bahay because of me. Matagal na kasi akong gusto ni Estella that she even tried to ruin my relationship with my ex before. Ayaw siya ni Mom dahil binastos siya nito dati.
But I and Estella became friends again matapos siyang humingi ng tawad sa akin nang paulit-ulit, and even told me that she already moved on. Naniwala ako kasi pinakilala niya pa sa akin yung bagong boyfriend niya. And then we became friends again. But she ruined that friendship again after she drugged me. Mom, please. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Sabi ko. You don't? Ano sa tingin mong ginawa mo, Sian? You have sex with her and you're telling me na hindi mo ginusto? Sabi ni Dad. Galit na galit ako sa paratang niya and I could not help but to tell them the truth. She drugged me, Dad. Masaya ka na? Hindi na buong batang yan kung di niya yan ginawa. Bakit ba galit ka, Dad? For all I know, dapat nga akong galit dahil you forced me to marry that girl. Bakit, Dad? Tinakot pa kayo ng babaeng to para ipakasal mo ko sa kanya? Sigaw ko. Shut up, Sian. Pagtatanggol niya pa kay Hailey. Magsasalita na sana ako nang bigla. Nagalit si Mom kay Estella. You drugged my son? Malandi ka. Bigla namang sinugod ni Mom si Estella. Sinabunutan. Pero laking gulat ko nang bigla siyang pinigilan ni Hailey. Ma'am, buntis po siya. Baka pumakunan siya. Sabi nito at napahinto ang lahat sa ginawa niya. Huwag ka makisali dito, squatter. Sabi ni Mom at pigil na pigil sa galit. Pasalamat ka, buntis ka. Kung hindi, sinubsob ko na sa segyang mukha mo. Sa kalandian mo, baka nga hindi ang anak ko ang ama ng dinadala mo. Sabi niya. Bigla naman ako napatingin kay Estella. Sa sinabi nga ni Mom, hindi ko na tuloy alam ang iisipin ko. How dare you say that? Oo, malandi ako. Kung sino-sinong pinapatulan ko, but I only gave my body to your son. Kasi siya ang ama ng batang dinadala ko. Sagot ni Estella. I don't care. I won't accept that kid to be my grandchild. That's enough. Malakas na sigaw ni Dad na halos lahat kami. Di na makapagsalita dahil sa sobrang galit na mga mata niyang nagliliham. If that is really my son's child, kahit pa ayaw kong ginawa mo, Estella, I am gonna talk to your dad. What? No! He will kill me. Takot na paglapit ni Estella. You have no right to tell me what to do. Tatanggapin ko ang batang yan but I won't allow you to ruin my son's marriage. Susuportahan namin ang bata pero you cannot have my son to marry you. Sabi nito kay Estella. Tumagal ang bangayan sa pagitan naming lahat. Ang aga-aga pero eto ang naging bungad ng umaga ko. Matapos ang 4 na oras, dumating ang papa ni Estella para sunduin si Estella. Of course, he is so mad. Pero kinausap siya ni Dad na hayaan na lamang siya dahil buntis siya. Kahit papaano, ayaw din ni Dad na may mangyari sa magiging anak ko at apo niya. Napagkasundoan ng magkabilang panig na susuportahan namin si Estella, but Estella wanted to abort the baby if I would not marry her. Pero matigas din ang ulo ni Dad at pumayag naman ang tatay ni Estella, sagot to ni Dad. Once the baby is born, kukunin ko siya dahil ayaw ni Estella ang alagaan siya without me. Humingi pa ng tawad ang dad ni Estella kay Hailey, knowing that she is my wife and felt guilty to what his daughter did. Hindi ko alam kung bakit ba nagawa pa nilang isipin si Hailey. Well, alam kong masaya siya dahil we stayed together. Eto naman ang plano niya, hindi ba? Ang sabihin kay Dad ang tukol kay Estella to make sure that Estella will be eliminated in this house. Dahil alam niyang siya ang kakampihan ni Dad, and she won, dahil hindi mag-i-stay si Estella dito. Malungkot at galit na galit si Estella nang samahan namin sila sa kotse ni Tito, tatay ni Estella. But to be honest, masaya ako dahil natuldukan din ang problema ko kay Estella. And honestly, kung sakali mang pinili ni Dad na mag-file ako ng annulment and marry Estella, hindi rin ako papayag. Being Estella's husband is more like hell. Mas masasakal ako kay Estella. She is not the kind of girl na makakasundo ko. At isa pa, di ko naman talaga gusto ang nangyari sa amin. Pero hindi rin kaya ng konsensya ko na pabayaan ng bata. I know I told her to abort the baby, pero nandara lang ako sa galit. Hailey's perspective. Inang-hina ako nang malaman ko na magpapatuloy pa rin ako bilang Hailey Wade. Buong akala ko'y matatapos ang kalbaryo ko, pero naging mas malala pa pala. Nandito ako sa labas, nagpapahangin. Ayoko nang marinig pa ang mga gusto nilang pag-usapan. Nag-uusap kasi ngayon sa loob ng pamilya ni Estella at ni Sian. Narinig ko kaninang pananagutan lang ni Sian ng bata, pero hindi siya papayag sa annulment at pakasalan ng babaeng yon. Ayaw niya ba ng isang buong pamilya? Alam ko, drinoga lang siya ng babaeng yon, but he better choose her over me. Pareho lang din naman eh. Di rin niya ako mahal, gayon din naman ang babaeng yon. Mas lalo pa yon dahil may anak sila, kesa naman sa akin. Sobrang pinanghihinaan na ako. Lahat ng saya ko kagabi na wala na lang parang bula. Napakabilis mo namang tanggalin sa akin ang kaligayahan mo, Panginoon. Bulong ko habang nakatingala sa langit. Tumulo ang mga luha ko.
Agad ko tong pinunasan na may napansin akong dumaan. May mga babaeng nakasuot ng sombrero. Palagay ko, sila ang ibang trabahador dito. Narinig niyo ba? Gold digger daw yung asawa ni Sir Sian. Arranged marriage pala nangyari. Bulong ng isang babae. Kaya pala pansin ng iba na parang di malapit ang dalawa. Hindi nga raw sila nakita magkasama or malimig sa isa't isa eh. Yun naman pala hindi kagustuhan ni Sir ang naganap na kasalan. Kaya siguro wala man lang tayong nabalitaan tungkol sa kanya. Sabi naman ng isa pa niyang kasama. Psst! Hoy! Ayun si ma'am mo. Di niyo ba nakikita? Nagchismisa na naman kayo dyan. Biglang pagputol sa kanila ng kasunod nilang lalaki. At tumingin naman sila sa akin. At napakayuko na para napakalaki ng pagkakasala nila. Ang bilis pa ng bawat takbang nila, makalayo lamang agad sa akin. Agad naman ako napahinga ng malalim. Nasasaktan ako sa binitawan nilang salita. Ganito pala kasakit mapag-isipan na masama, isang bagay na wala namang katotohanan. Napakahaba ang naging usapan ng mga nasa loob. Maya-maya pa'y nakita ko lumabas na sila at kasama ni Estela ang tatay at nanay niya. Nakasimangot ang mukha niya at mamula-mula din ang mata niya. Mukhang umiiyak siya. Nang makasakay na sila ng sasakyan, napansin na ako ni Sir Charlie na nakatingin sa kanila at agad akong nilapitan. Hailey, I'm sorry in behalf of my son's favor. Sabi nito sa akin. Ay nako, Charlie, sige, ipagpatuloy mo yung ganiyang trabaho. Sa babaeng yan, mamaya lalaki ng ulo niyan. Kakaganyan mo. Sabi naman ng asawa ni Sir Charlie at saka pumasok sa loob kasama si Sian. Napatingin naman ako kay Sian na wala man lamang ibinigay na komento. Para na talaga akong aasahan pa sa asawa ko. Gusto kong umiyak pero pilit pa rin akong sinasabihan ng isipan ko na lumaban. Paano naman ang puso ko? Sobrang di na makahinga. Hindi na ako umimik. Sa ngayon wala na akong gustong maramdaman. Sana naging manhid na lamang kasi ako. What can I do to make it up to you? Sabi niya sa akin ng mahinahon. Ewan ko. Hindi ko gusto makipagtalo o magalit muna kasi ang tanging alam ko sobrang sakit ng lahat sa akin. Wala po, Sir Charlie. Gusto ko na lang pong magpahinga. Sagot ko sa kanya, tinilikuran ko na siya pero napahinto ako na marinig ko siyang magsalita. I am sorry, Hailey, for bringing you in this situation. Mahinang sabi niya. Napalingon ako sa kanya. Di na mapigilan pa ang mga luha ko. You are not sorry, sir. Dahil nandito pa rin ako. Wala siyang naibigay na komento sa sinabi ko. Inaasahan ko naman na sa kanya yun eh. Umalis na ako ng tuluyan at agad na nagpunta dito sa kwarto at saka ako dito binuhos lahat ng luha ko. Nakakulong lamang ako dito sa kwarto. Sina Sir Charlie at Ma'am Odette ay umalis na rin ng malalim na ang gabi. Puro ako iyak nang maya't maya ay pumasok si Sian at dali-dali ko namang pinunasan ng mga luha ko. Napasulap lamang ito sa akin. Dati ako pinansin. Ilang segundo lamang pumasok na rin sina Ate Edna at Ate Cora at saka dumiretso sa drawer niya. Nagtataka ako bakit sila nandito. Unti-unti nilang binubuhat ng mga damit at iba pang mga gamit ni Sian. Hindi ko alam kung saan nila dadalhin yon. Aalis kaya siya? Kami? O ano? Hindi ko alam ang sasabihin ko at saka nagtataka na lamang ako habang pinapanood ko sila. Para bang umiiwas silang makipag-eye contact sa akin. Pero kung aalis man kami, sana nasabi na ni Sian sa akin. Hindi nga pala ako kinakausap na matino. Si Sir Charlie ipapaalam niya sa akin. Pero bigla na lang silang dumating na makaalis na sina Sir Charlie at Ma'am Odette. Lumabas na si Sian dalang ilang gamit niya at naiwan pa sina Ate Edna at Ate Cora. Kaya kinuha ko na yung pagkakataon para kausapin sila at alamin ang nangyayari. Ate Edna, Ate Cora, ano pong nangyayari? Tanong ko sa kanila. At nagkatiginan silang dalawa. Ma'am, si Sir Sian na lang po ang talungin ninyo. Sagot ni Ate Edna pero sa sahig nakatingin. Bakit pa hindi na ako matingnan sa mata? Tara na, Cora. Gaya niya kay Ate Cora at nagmamadali silang lumabas ng kwarto. Gusto ko sanang tumulong pero ayaw nila akong kausap. Kaya naalala ko yung mga narinig ko kanina. Pakiramdam ko ganun din ang tingin nila sa akin kaya ganun na lamang silang kumilos. Biglang nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Labas at pasok sila dito sa kwarto at tahimik na lang akong pinapanood sila. Gusto kong lumabas pero parang wala na akong mukha na may papakita sa kanila. Matapos yan ang oras hindi ako bumaba para kumain. Si Sian hindi ko rin alam kung nasaan ba o kung umalis ba siya. Hindi ko na alam kung ano ba talagang papel ko dito sa mundo. Sirang-sira na ako.